morning and it's Sunday. Nga ba ang Sunday sa amin? I-share ko ng konti sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko kapag Sunday. So bilang isang ina na talaga namang nasa bahay na halos araw-araw, 24 hours in a day, nasa bahay lang talaga. Kung plain housewife lang talaga ang life ng lola nyo. Plain housewife sa tawag, pero alam nyo naman kapag sinabi natin plain housewife, as in yan yung mga wife na nasa bahay pero busy at may trabaho pero walang sweldo, in short. Pag Sunday kasi, kapag walang plano ang asawa ko na lumabas, kasi nga Sunday is a family day. At kami kasi ay living with in-laws. Kasama namin ang isang sister-in-law ko, walang asawa. At ang aking biyanan, na medyo matanda na, pero okay pa, nakakilos pa siya, nakagawa pa siya ng kanyang gustong gawin. Pag Sunday din, ay iniiwasan ko na makipagkapitbahay. Magpagkapitbahay, pumunta o dumalaw sa aking mga friends. Kasi nga, pag Sunday, andito ang asawa ko. So, dahil family day nga siya, hindi talaga ako umalis ng bahay. Pero kapag ordinary days, I mean Monday to Saturday, mayroon kaming masi o tagalinis. Ito yung mga local Pakistanis na naglilinis ng bahay for hours only. Halimbawa, mga 2 oras sa'yo, tapos 2 oras din sa ibang bahay. I-divide nila yung mga oras nila sa mga bahay-bahay, lalo na yung mga nakatira sa apartments. Basically, sa akin at sa aking pamilya, hindi naman talaga namin kailangan ng masi. Una, wala naman akong ginagawa, maghapon lang ako nasa bahay. At ano na ba naman yung maglalap ka lang, magluluto, at maglilinis ng bahay, hindi naman ganun kalakihan. Higit sa lahat, bilang isang Pilipina, alam nyo na ayaw natin ng hindi malinis. At talaga namang hindi nyo magugustuhan ang linis ng mga lokal na Pakistani dito. Lalong-lalo na sa paglalaba. Ang makakapagsabi lamang yan ay yung mga taga rito na talagang experience na nila. Kaya naman kung ayaw mong stressful life everyday, huwag ka nang magmasi. Sa amin naman, dahil nga hindi sanay si biyanan na walang masi, kaya naman kailangan talaga naming mag-keep ng masi. So, para walang gulo at less stress, ako ang naglalaban ng aming mga damit at naglilinis ng aming kwarto. Hindi talaga pwedeng ipagkatiwala sa masi. Or else, tatayuan mo siya o babandiyan mo. Pero lang kasi, karamihan sa ating mga Pinay o Pilipino ay malinis. O gusto talaga natin yung malinis. Kaya naman, nai-stress tayo. Pero kung tutuusin, wala namang problema. Para sa mga kapwa nila Pakistani, okay naman, satisfied na sila. Or okay lang sa kanila kasi nga ayaw naman nilang gumawa. So, at hindi sila pwedeng walang katulong. So, lang problema. Ang isa pa sa mga dapat yung malaman ay napakarami dito sa Pakistan na late na ang gising o late na ang gumising. Lalo na yung mga nasa city. Na ibig sabihin, hapon o halos gabi na rin gumising. Pinakamaaga niyan ay 12 p.m. Ano yung mga pumapasok? Gigising ka ng maaga, pagkatapos tutulog ka ulit. In my case, actually nung unang dating ko dito, iinis ako kasi sobrang late na talaga silang gumising at dahil hindi naman tayo sanay, di ba? Technically, hindi na naman talaga breakfast yung kain nila kasi nga more than 12 p.m. na. Nagsama na siyang breakfast, lunch at merienda bago ang hapunan. Yung iba halos 3 p.m. na ang gising nila. My case, ang dahilan kung bakit kailangan ko rin gumising ng late na is because ang bahay namin ay hindi ganun kalakihan. At living with in-laws ako. Kaya naman, hindi po pwedeng gumising ng maaga kapag gumising ka kasi ng maaga. Kailangan hindi ka gumawa ng ingay, di ba? Dahil madidistorbo yung mga natutulog. Lalo na kapag hindi ganun kalakihan yung bahay nyo. Gigising ka pero nasa kwarto ka lang at hindi ka pa rin pwedeng gumawa ng ingay dahil nga makakadistorbo ka. So, ayun, kailangan sabayan mo na lang sila kung anong oras sila gigising para walang gulo, di ba? So, masarap naman sanang gumising ng maaga, kaya nga lang wala tayong choice. May choice pa ako. Mayroon naman pero complicated, so wag na lang natin yung pag-usapan. Basta yun na, kailangan nating mag-adjust at sabihan nga na dance with the flow para maging mapayapa yung buhay natin. Wag lang masyadong mabay na halos wala ka ng freedom or hindi mo na napapractice yung iyong karapatan. Dapat balance life tayo. Hindi sobrang magpapaapi, hindi sobrang masunurin. Basta yung nasa tama lamang yung alam nating hindi tayo mali. Hindi rin tayo laging tama. Balance, kumbaga. Tulad nga ngayon dahil Sunday at bilang isang ina o asawa, kaya naman kailangan nating maging reyna ng kusina.
Diba? Isa din naman kasi yan sa nagpapasaya sa atin bilang isang ina at asawa, ang mapagsilbihan ang ating pamilya. At dahil nga Sunday at Family Day, yan. Kaya naman ako ang reyna nga ng kusina at magluluto ako ngayong almusal. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang aking lulutuin. Actually, hindi naman ito napakalaking trabaho dahil napakasimple lang yung almusal namin ngayon. Dahil hindi nakabili ng roti or double roti ang tawag nila sa sliced bread. Yan dahil hindi nga nakabili ang asawa ko. So, ang kakainin namin o almusal namin ay pape o papa. At ipapakita ko sa inyo kung ilang klase ng papa mayroon dito sa Pakistan. Ito nga, wala na naman kaming tubig. Isa ito sa mga problema namin. Ano naman yan? May mga hugasin tayo dahil nga wala ngang masi. Pero nahugasan ko na itong mga ilan sa mga ito kagabi na may tubig pa. Pero yun nga, pagising namin, madaling araw na wala yung tubig. Pero may ipon na naman kami. At yan nga, pag Sunday, ganyan. Mas gusto ko naman yung minsan wala kaming masi kasi nga nakakapaglinis ako o nakakapag-general cleaning ako. Kasama na dyan ang mga kalan na dapat talaga ay kuskus at tanggal yung mga manti-mantika dyan sa tabi-tabi. Kailangan talaga ay kumikintab-kintab. Ayan. Una ay magluluto tayo ng tea kasi nga tea is life dito sa Pakistan. So gagamit ako ng mineral water kasi hindi masyadong or hindi safe yung tubig dito. Pwede naman siyang lutuin sa pagluluto pero pagdating kasi sa tea parang ewan ko basta parang feeling ko hindi safe na igamitin sa tea. So mag mineral water na lang tayo para may peace of mind. Ayaw ng asawa ko ng dud pati o gatas lang at walang tubig. So ganito ang ginagawa ko. Nagpapakulo ng tubig at lalagyan natin ng tea powder. At dahil wala nang masyadong laman itong ating box, parang 1 tablespoon na lang ito, lalagay na natin lahat. Kasi sa Pakistan, bihira yung gumagamit ng tea bag. Normally, ang ginagamit nila ay tea powder. Baso ang tubig na ito at sapat na ang 1 tablespoon na powder para magkaroon tayo ng masarap na tea. Kuluan natin yan ng mga 15 to 20 minutes para masarap talaga yung ating tea. At nga wala nang laman ng ating box, lalagyan ulit natin ng cover ng tea ito at para sa akin hindi siya masyadong matapang kaya mas gusto ko yung pula. Sarap kasi yung medyo matapang katulad ng strong coffee. Ilalagay namin ito sa box kasi nga minsan may mga naliligaw ditong mababait na daga at nauunahan kami, nasasayang ang 1 kilong tea. Hilig din pala sila sa tea. Pinakukuluan natin ng tea ay ilalagay na natin yung mga baso sa cabinet na hinugasan ko kagabi dahil tuyo na siya. Ayan, di ba? Multitasking talaga tayong mga Pinay. Ilagay na rin natin yung mga boxes at mga kaldero sa cabinet dahil tuyo na silang lahat. Pagkatapos ay ihanda ko naman ang lamesa, ang gatas, asukal, salt and pepper para sa itlog, ang ating spread. At ito nga yung pinakapaborito nila, ang jelly. Wala na rin laman yung aming gatas, kaya naman maglalagay ako ng gatas sa ating box. At ito ang ginagamit namin ditong whitener. Actually, hindi ito full milk, ito ay whitener lang. Para lang talaga sa tea. Pero sa totoo lang, matamis din siya. Kaya naman hindi na ako naglalagay ng sugar kapag gumagamit ako ng ganitong klase ng gatas. Kasi may halo na siyang sugar. Inilalagay din namin sa box para iwas sa ating mabait na daga na pakalat-kalat minsan dyan sa ating bahay. Ihanda na rin natin ang ating mga pape o papa at ito nga ang ating papa. Ito yung bilog ang shape. Mas itong pinakagusto ko kasi hindi siya masyadong matamis. Ito naman yung rectangular na parang square. Ayan, medyo matamis yan. Pero okay lang din. Ito yung maliliit or rectangular din pero maliliit lang yung shape, okay? Pero medyo matamis kasi yung dalawang yan kaya mas gusto ko talaga yung bilog o itong bilog na to kasi hindi masyadong matamis. Parang sa atin roasted bread. Ilalagay din tayo ng mats kasi nga dito sa pamilya ng asawa ko medyo sosyalin pagdating sa lamesa. Tapos nating mailagay ang lahat ng mats. Siyempre ayan, lalagay ko na yung mga pape, lahat ng kailangan sa lamesa. Kasama na dyan ito, mga palaman, mga asukal at gatas kasi nga pati lang yung pinakuluan ko. So kailangan nating lagyan ng gatas kasi yung tea nila dito may gatas. Yan, ilalagay natin ng ganyan. Sosyalin, di ba matrabaho pero okay lang kasi sanayan lang yan. Pagkatapos ng lahat ng yan ay ilalagay natin ang mga plato at kutsara. Prito din pala ako ng itlog para kay Bianan. Ito na nga, luto na ang ating tea. Ayan, ilalagay natin ngayon sa thermos para hindi agad lumamig habang inaantay natin yung mga kakain para mainit na mainit, di ba? Para masarap. Kailangan natin ng salaan kasi nga gumamit tayo ng powdered tea. Apo na kasi nga hawak ko pa ang camera.
Nito ang pamamaraan ng aking pagluluto ng itlog. Ko ito binabaliktad, tinatag hanggang sa ito ay maluto. Dahil nga half cook lang ang gusto ni Bianan, kaya naman kailangan gawin natin itong half cook. Ito nga luto na ang ating sunny side up na itlog. Yan ang aking pamamaraan ng pagluluto ng sunny side up na itlog. At ito na, ready na ang ating lamesa. Kaya naman antayin na, kailangan tawagin na natin yung mga kakain. Po ang plain housewife, o diba bongga? Simpleng maging isang plain housewife. Pero hindi po kami ginagawang katulong para sa kaalaman ng lahat. Yan po ay kusang loob dahil tayo nga ay isang ina at asawa. Wala namang masama kung gagawin natin yan para sa ating pamilya. Sa mother-in-law ko, hindi naman yan sapilitan kung gusto ko lang. Ito nga, ganito lang, lalagyan mo siya ng gatas ang ating tea at itong ating papa, isasawsaw natin sa ating tea para lang din yung pandesal. Ayan, simpleng almusal para sa araw na ito. So, thank you so much and please don't forget to subscribe, like and share. Have a great day everyone. See you on my next video. Bye!